Uy, hindi si Philip. Amen. Morning, Pastor. Ito. Kaya si JB, no? Puta ka. Wala, wala. Wala siya. Wala. Takot na yata sila sa amin. Okay. Ano ka? Okay. Okay, just one. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po ba'y masaya? Amen? Amen. Kung kayo po'y masaya, tayo po'y tumayo, tayo po'y mawit ng action song. I got peace. I got peace. I got peace. I got peace. Receive. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. Hallelujah. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got joy like a mountain. I got joy like a mountain. I got joy like a mountain in my soul. Hallelujah. I got joy like a mountain. I got joy like a mountain. I got joy like a mountain in my soul. I got peace of joy like a river. I got peace of joy like an ocean. I got peace of joy like a fountain in my soul. Hallelujah.
basahin ko po ang verse 1, basahin niyo po ang verse 2 hanggang umabot po tayo sa last verse. And, verse 1, "To desire a man having separated himself, seeketh at intermed life with all wisdom." Verse 2. When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach. It is good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment. His mouth calleth for straws. A fool's mouth is instruction, and his lips are the snares of his soul. The words of a tale-bearer are as wolves, they go down into the innermost parts of the belly. He also that is slothful in his words, and his brother, to him that is the great wisdom. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and is safe. The rich man dwelt in his strong city, and has an high wall in his own conceit. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. He that answereth a matter before he heareth, it is a folly and shame unto him. The spirit of man shall sustain his liberty, but the prudent spirit will later. The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. A man's spirit maketh room for him, and bringeth him before great men. He that is worth in his own cause seemeth just, but his neighbor cometh and searcheth him. The God causeth intentions to cease, parted between the mighty. The might. Brother offended is harder to be won than strong city, and their contention are like the bars of castle. Man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall be filled. Death and life are in the power of the tongue, and that love is the fruit thereof. Whoso findeth a wife with the The poor useth increase, but the rich answereth through roughly. man of friends, but to himself already. And there is friend that sticketh closer than a brother. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa salita ng Diyos sa umaga. Ating nasa ang kapit. Sabi na Bible yan. Kapit, masaya natin verse 1. Verse 1, and we read. Those are having separated himself, he had inherited all wisdom. Sabi ng Bible, may tao, may tamang desire, kapatid. He separated himself. Sabihin mo kapatid, ikaw ay iiwas sa mga bagay na hindi magpapakamot sa iyo. You will intermed that with all wisdom, sabi ng mga ikaw ay pamamitan ng meron kang amen. Kaya may magamit ng wisdom. Amen. Kaya natin ang ating text verse ay umaga. Welcome sa ating sa Winners Devotion. 1 Timothy 1:18. 1 Timothy chapter 1 verse 18. So na 1 Timothy chapter 1 verse 18. Timothy chapter 1 verse 18. Ready? Basa. These are unto thee, sons of thee, according to the prophecies which went before all thee, that thou then mightest war a good war. Thou by then mightest war a good warfare. Umaga ng ating devotion, the warfare of a salwina. Ang pakikibaka ng isang salwina. The warfare of a salwina. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga. Please a blessing po, Panginoon, ang pag-aral niyo po sa salita. Salamat po, Panginoon, sa maliwala sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga lingkod po, Panginoon, po ninyo. Nakasama ngayong umaga po ay sa winning devotion. At like po, Panginoon, yung mga kapatiran na nakapwede din baya sa aming pong live stream sa mga malalayong area. Malalayong po, abot at pangailangan din po ng spiritual. Tawag po sa pagkukulang pagkakasalamat po namin kayo. Dalangin po namin kami pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. And you may be seated this morning. Praise the Lord. Salamat po sa salita po ng Diyos ng umaga na ating pong binasa. Okay. Sa
Salud, kasama natin yan si Gilbert. Wow. Kaya mong trust na kinuha. Gusto mo ba yan? Okay. Oo. Kaya natigyan kanina ng tatay niya. Diba? Para wala silang problema sa bahay nila. Diba? Jader. Okay. Sama sila doon ba si Philip? Okay. Kasama yung si Philip. Diba? Matuto lang din pala si Philip. Diba? Ngayon siya magbibig sa kanyang ate talaga sa Panginoon. Praise the Lord for that. Sumalang yung isang people na si JB. Pray natin. Kasi mga ililipat yata sila sa Apulo. Bigla naman. Dapat nung Sunday, buong pamilya sila magsisimba. Wala-wala daw yun. Yan ang manulang. Yan ang ni Sister Maria. Ginawa ni Maria, umalis na lang sila, umuwi sa naman Amulon. Kinuha niya mga anak. Ay lilipat na lang doon niya sa Amulon. Doon na sila magkakakan. Ngayon lang sila lang dito sa Pulido. Yun, mahirap. Siyempre, ang isang tatay hindi makapag-isang wala. Siyempre, nakapila sila sa bahay ng kanyang Vienna. Pero yun, imbes na nandun na. Kaya talagang Diablo, di ba makita natin na talagang tumigiros ang Diablo. Kaya hindi kayo naman nabatay talaga kapag maiisan tayo ng Diablo. Yan na kayo, nakasama naman ng solvining si JD. Mahanda na sila eh. Sisimba sila bumbang anak eh. Hindi na tuloy. Ibig sabihin, bahagi ng Diablo pa ngayon na kaya nga bilang isang Kristyano na wala, we need to learn maputin that we are in a warfare. Ibig sabihin ng warfare, we are in a battle, tayo po'y nakikibaka. Kasi Lord, dito ay super. Yung tsaga natin mga ito, ito, high school na to next year. High school na to next year? Parang hindi pa naman. High school na to next year. Ito si Jaco nga, high school na, di ba Jaco? Si Dat, mga kapatid, no? Oo. Kaya nga, yan, mga ka-area mo yan, Kurt. Oo. Di ba? Ganda, may supporting ng mga parents nila. So, nila mga anak nila talaga na ilay sa Panginoon. Yan yung capitalize natin. Yan yung capitalize natin. Kasi yan na eh. Mayroon ng interesado, kapatid. Kaya nga, dito, nakita po natin, the warfare of a soldier. Ang pakikibakan ng isang soldier. Tayo po ay nakikibaka. Soul winning is ang pag-aakay ng kalulagyan casual. Ang soul winning ay warfare. Pag ikaw ay mag-aakay ng kaluluwa, ikaw ay aasa ng isang laban. Okay? Laban, makikibaka tayo. Pero ito po ay mabuting pakikibaka. It is a good warfare. Diba? Hindi tayo magkikipag-away na tayo magkikipagsuntukan yan. No? It is a good warfare. And it is worth fighting and winnable with Christ. Worth fighting. Ito po yung merong kwentang pakikibaka. Worth it. May halaga. Okay? Ito po yung may halaga na pakikibaka, mga kapatid. It is worth fighting and it is winnable. Pwede natin mapagtagumpayan kasi kasama natin si Kristo, mga kapatid. Amen? Amen? Winnable siya. Okay? Because we are on the winning side. Kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Number 1, na makikita po natin po dyan, sabi po ng Bible, yan sa ating pong binasa, sa 1:18, sabi niya, "Discharge, I commit thee the Son, according to the presence went before on thee, that thou by the mightest war," sabi na, a good warfare. Number 1, it is a command. It is a command. War, a good warfare. Ito po ay utos. Soul winning is not an option. Ito po ay hindi po pamimilian ng believers. Mag-soul winning ba ako? Hindi. No. Ito po ay command. That we need to fight. Na dapat tayo po ay makibaka. Ito po ay campaign ng isang military na nagsasabi to fight. Tayo po ay merong pakikibaka. We are being enlisted. The moment we are saved, we are being enlisted. Ibig sabihin enlisted. Sama ka. Kami.
Kami po ay, ngayon wala na kasi. Pero kami nag-ROTC. ROTC kami. So meron kaming enlisted personnel kami. Mga kapatid ng military. Halimbawa isang araw magpag-gera. Enlisted kami, tatawagin kami. Meron kaming serial number. Graduate kami ng ROTC. Tatawagin kami. Hindi kami po pwedeng tatanggi. Kasi enlisted. Oo. Enlisted. Oo. Kaya tayo bilang mga soul winner, bilang mga ligtas, enlisted tayo para mag-akay ng kaluluwa. Kaya sabi nga ng Mark 16 verse 15, go ye into all the world. This is a marking order. Na yung marking order, ay ito po ay mandato ng Panginoon sa atin. Kaya nga huwag nating itrato ang evangelism. Huwag nating itrato mga kapatid ang pag-aakay ng kaluluwa. Ito po ay special ministry ng pastor, ng full-time workers. Kundi ito po ay trabaho ng bawat ligtas, mga kapatid. Ito ay tinawag ng Panginoon ng mga soldier of the Lord, Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Kaya it is a moment that we need to go to battle. We need to go to this warfare. Narapin natin ang pagkikibakan na binigay sa ating ng Diyos. Okay, so not only a command, sabi ng Bible sa verse 18 muli, this charge I commit thee. This charge I commit thee. It is a charge. Ano po yung charge? Okay? It is according to the prophecies which went before on thee. Tinawag si Timoteo, bago pa siya'y nagsimula. You also have a charge. Tayo po, bago tayo nilalang ng Diyos. Kaya before I formed thee in the belly, sabi ng Bible sa Jeremiah, I knew thee. Sabi ng Bible, inalaga ka na ng Diyos. Yan yung propesya sa iyo ng Panginoon. Na ikaw ay maliligtas, na ikaw ay dapat maging soul winner. Amen? Now, if you do the soul winning, then you fulfill the prophecy in your life. The charge of God in your life. Okay? Sinusunod mo ngayon yung charge ng Panginoon sa iyo. Okay? May mga pangako po sa atin ng Diyos at ang kanyang panawagan sa ating pong buhay. O yung kanyang propesya sa atin. God doesn't send soldiers without orders. Eh, sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 16 po. 2 Timothy chapter 1 verse 6. Ready, basa. Wherefore, I put in remembrance that thou still have the gift of God which is in thee, by the putting of my hand. Sabi ng Bible that thou still have the gift of God. You see, mga kapatid, meron po siyang order sa atin. Still have the gift na ibinigay sa atin na regalo ng Diyos. Okay, meron tayong regalo ng kaligtasan at huwag natin sarilingin. We have a charge, mga kapatid, na tayo po'y mag-akay ng kaluluwa. Lalahanin natin na tayo po'y naligtas, lalahanin mo po ang nanalangin sa iyo, dapat ikaw mag-akay ng kaluluwa. That's your prophetic charge bilang ligtas. Okay? Kung wala pong charge sa atin ng Diyos na tayo po'y yayaman, na tayo po'y sisikat. Wala pong prophetic charge sa atin ng Diyos na tayo po'y isang araw kilala ng sanlibutan. God's prophetic curse unto us is to go with souls. Tayo po'y mag-akay ng kaluluwa. Okay? Tayo po'y mag-wig ng iba din na wala pa sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen? So, number 1, we have the command. Okay? May utos sa atin ng Diyos. Pero, kaya nga, kung utos yan, we have only one option. When we say it is a command, there's only one option. What is that? Obey. Obey. Okay, sumunod. Okay, wala tayong ibang option. Isa lang ang ating option. Sumunod, mga kapatid. Because this is not an opinion, this is not a suggestion. You see, there's a charge. Bago pa tayo maligtas, meron ng propesya sa iyo ng Diyos na dapat ikaw ay maging soul winner. Now, na ikaw ay nag-aakay na ng kaluluwa, then you fulfill the prophecy of God in your life. God is fulfilling the prophecy in your life. Na ikaw ay mag-aakay ng kaluluwa. Just like Timothy, sabi niya dito, according to the prophecies which went before on thee. Pero na siyang charge, mga kapatid, na gagawin.
meron nang ipinag-uutos na gagawin po niya. Okay? So number 1, is a command. Number 2, discharge, charge. Okay? Okay, there's a command, there's a charge. Number 3, makita po natin po dito mga kapatid, sabi po ng Bible, it is a warfare. Dahil warfare po yan, there's a conflict. There's a conflict. Ibig sabihin ng conflict, mga kapatid, meron po mga salubungan, mga kapatid, na mga iba't ibang mga paniniwala. Kaya sa pagpunta natin ng area, mga kapatid, amen, there are conflicting agencies, there are conflicting beliefs, mga kapatid, na ating makakasalubong. There's conflict. Okay? Souls don't come easy. Minsan hindi po madali, mga kapatid, na mag-win ng kaluluwa. Di po ba? Tama? Sila'y tatanggi. Aawayin ka. Di po ba? Eh, uusigin. Kasi masabi ng Bible, mga kapatid, their minds are blinded by Satan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Di ba? Eh, it is blinded by Satan. Bulag ang kanilang mga isipan, mga kapatid, na ng Diablo, ni Satanas. Kaya nga, there's conflict. Ang ating pagkikibaka, tandaan po natin, it's not against blood. It is not against flesh. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Verse 12. Ephesians chapter 6, verse 12, brethren, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high. Well, you see, sabi ng Bible, hindi tayo nakikibakan. Okay, laban sa laman at dugo, sabi ng Bible, ngunit laban sa mga namiminuno, principalities. Eh, this is spiritual principality, hindi mga principalities is school nyo. Principalities against powers. You see, against powers. Eh, laban sa kapangyarihan. Against the rulers of the darkness of this world. Eh, against the devil and his cohorts. You see, ang ating laban, mga kapatid, ay hindi po sa laban ng mga fraternity. Hindi po ng laban ng riot. No. Mas mataas na uri na warfare ang meron tayo against principalities, sabi ng Bible, against spiritual wickedness in what? High places. You see? Kaya there's conflict. Kaya anong gagawin natin? Sabi ng verse 11, ready, put, basa niyo verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the kaya dapat tayo isuot natin ang buong baluti, ang buong armor. Eh, huwag nating iiwanan ang ating armor. Upang tayo po ay makatindig, sabi ng Bible, laban sa lahat ng mga wiles ng Diablo, lahat ng kanyang mga pakulo, lahat ng kanyang patibok. Para hindi ka agad-agad mahuli ng kanyang bitag. Eh, kaya dapat may Bible tayo. Kaya hindi lang dapat Bible. Ay, alam mo yan, sa ulado mo. Ay, may mga verses ka naman yan sa ulado mo. Diba? Na panghahawakan mo. There's conflict. Expect these three enemies. Ano po yung ating pong mga kaaway, mga kapatid? Yan po muna, mga kapatid. Ourself. The flesh, ourself. Maraming mga hindi makatindig sa bakit. Di ko ba, ang unang kalaban nila, sarili nila eh. Sabi ko, tinatama, di ba? Tama, iman. Eh, may pagdududa. Kasi nagtitiwala siya sa kanyang sarili. Eh, sila na lang. Hindi ko kaya. Yun. It is the self. The flesh. Ano pa, mga kapatid? Eh, kaya nandiyan yung takot, nandiyan yung katamaran. Ano pa? The word, the system of this world. Ang sistema ng sanlibutan. Diba? Minsan ang mga iba, kanilang busy.
busy sa sanlibutan, busy sa gawain ng sanlibutan. Okay? At maging yung kaparaanan ng sanlibutan ngayon. Yung paghamon sa mga kabataan, yung mga peer pressure na tinatawag, yung pangangantyaw ng sanlibutan, ng kaibigan, diba? Okay? Yung pangahamak, yung patutungo ng sanlibutan ito, na sobra naman talagang nakakaakit sa mga kabataan at maging sa mga adults na sila po ay mahawaan. Di ba? Ang mga ginawang sanlibutan ito ay madaling makapagpahawa. Ay nakakalungkot yung mga kaunting Kristiyano na nga, kaunti na nga lang, ay nagpapahawa pa sa sanlibutan. Ano niyo yan? Nagpapahawa pa sa sanlibutan. Na dapat sila na yung mag-shine para makita ang kaibahan. Bakit mga kapatid? They're not ready to do that warfare. Kaya ang gagawin na lang ay ano? Ang gagawin na lang, magtaas na lang sa kanilang bandila. Ay, surrender! Ayaw na mag-ibaka. Magipag-compromise na lang. Kaysa naman magkaroon ng conflict. Ayaw na lang na siya ay usigin, ayaw na lang na siya ay kamagin, ayaw na lang na siya ay kantyawan. Kaya magipag-compromise na lang. Sige na lang. Hindi po ba? Okay, so the self, the system of the world, and then number 3, Satan. Satan. Kaawin natin ng Diablo. Tandaan po natin po yan, mga ang Diablo. Kaya hindi yung ating po mga kapatid sa Panginoon, kundi ang Diablo. Amen? Naunang away mo, sarili mo. Before we can fight against the devil, against Satan, bago tayo makaharap ng matagumpay laban sa Diablo, dapat pagtagumpay mo man ang sarili mo. Hindi kung sarili natin, hindi natin pagtatagumpay, hindi lalo na pag tayo po yung marap sa Diablo, tama, amen? Amen? Kaya dapat tayo muna po yung pagtagumpay muna natin yung ating old sinful Adamic nature, mapaglabanan muna natin mga kapatid, yung ating sarili, before we can face the devil victoriously. Ayun po yung ating pong kakaharapin mga kapatid sa pag-aakay ng kaluluwa. The devil will discourage us. The devil will put doubts in us. Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Kasalanan ka. Okay? Di ba? Yan ang pagbubuli ng Diablo. Kaya kung hindi mo pa kayang tanggapin ang pagbubuli ng tao, isang araw, bubuli ka ng Diablo. Wala na, atras ka na. Bumukaya yan. Okay? The devil is putting doubt in the mind of Christians. Tayo po'y haharap ng rejection, ng panlalamig, at maging sa opposition ng ating family. Ang araw, i-oppose ka ng iyong family sa iyong paninindigan. But it is a good warfare because Christ already won at Calvary. Amen? Christ already won at Calvary. Napagtagumpayan na niya mga kapatid, yung conflict, napagtagumpayan na niya mga kapatid. Okay? Doon sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon Heso Kristo. Praise God for giving us the victory through our Lord Jesus Christ, sabi po ng Bible. Amen? So number 1 that we can see here, there is a command. Number 2, it is a command. It is a charge. And number 3, there is a conflict. There is a conflict. Number 4, mga kapatid, balikan natin ang ating pong talata sa 1 Timothy. Okay na. Doon ako. Verse 19, 1:19, sabi ng Bible. Verse 19, ready, hold it, faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Sabi ng Bible, holding faith and a good conscience. Number 4, mga kapatid. Okay. There's a conduct. Conduct. Okay, conduct. Ano yung conduct? Kaya meron dati, di ba? Okay, binabalik na daw yung tinatawag na good manners and right
Conduct, ano yun? Yung tamang asal, tamang pag-uugali. Tamang pag-uugali, kahit ano yung tinuturo natin, kung masama naman ugali natin, mahirap maniwala ang tao. Okay? Kaya dapat pagpunta natin sa labas, makita sa atin, o kayong mga kabataan, hindi kayo mga magpasaway-saway dyan. Mga mamaya, pagpunta na nyo dyan, o kung ano ng mga pagkukuhanin ninyo. Imitas kayo ng mga bunga ng mangga, bunga ng kung ano-ano. Nakita kayo dyan. Diba? Mayroon kayo napulot ng mga gamit yan, mamaya iuwi ninyo. Gandang pag-ugali, baka mamaya, kung tayo dyan, kayo pang nagtalo-talo. Diba? O, di ba gandang hindi magandang pasasalamin. Okay? Kaya dapat mayroong mabuting pag-uugali. Sabi ng Bible, good conscience, holding the faith, and with a good conscience. Huwag mo lang sabihin ligtas ka. Pakita mo na ligtas ka. How you fight matters more than how many you win. Okay? Paano ka nagipagbaka? Paano ka nagipaglaban? Nalo ka sa iba ka, nagdaya ka na ka. Amen? Report ka ng soul sword. Sumbrahan mo naman. Ha? Baka binigyan mo lang ng truck, soul sword mo na, sabi mo na. Gagawa nyo yan? Baka binigyan mo ng truck, soul sword na agad yun. Hindi mo na sineraan. Sinong ginagaya mo ngayon? Sarili mo. Is that a good conduct? Meron tayong kasangkapan sa pagkikibaka. Meron tayong weapon. Meron tayong armas. Ano yun? Yung pananampalataya natin. Amen? Amen? Our faith in God. We trust God. And then of course, mga kapatid, our conduct. Our conduct. Mabuti natin pag-ugali. Our good conscience, mga kapatid. Faith, trust God for His souls. Kaya natin ang Diyos ang magligtas. Siya naman tagapagligtas eh. Kaya titiwala tayo ng Diyos na bigyan ng insulta. Our conduct, good conscience, live what you preach. Ano yung pinapangaral natin? Hindi siyempre dapat yun yung ating isabuhay. Tandaan natin, a dirty life destroys a good message. Ang masama at maruming buhay ay nasisira ang mabuting mensahe. Kahit kabuti, kahit kaganda, ang mensahe natin, marumi naman buhay natin. May tinatago kang kasalanan. May inaalagaan kang kasalanan. Will destroy a good message. Diba? Mga bagay na nililihim ka. Akala mo na makakapaglihim ka sa Diyos. Ito simple. Ang sabi niya dyan, a good conscience. Eh. Huwag lang conscience, but a good conscience. Because there's a bad conscience. Konsensya ng tao, sabi ng Bible, it's already seared by the heart. Ayon. Okay? Lupok na ang konsensya ng tao. Kaya hindi natabang kami ng konsensya. Karoon ka lang ng tamang konsensya nung ikay nagkaroon ng banal na espiritu. Amen? Ikay naligtas. But we need to practice what we preach. Win souls with tears, not with arguments. Kaya huwag tayo magipag-debate. Amen? Mamaya, pag may nakataluan, pinagmumurang-murang mo naman yan. Okay? May dapat din there. Win with holiness, not with hype. Ano nga kayo, mga bata, mga hyper-dispensationalist kayo. Diba? Dapat may kabanalan. Ay mayroong kabanalan diyan. Hindi mamaya makakita kayo ay gabula-bulan na kayo diyan. At kabulat sisigaw-sigawan kayo diyan. Makaistorbo na kayo. Kaya hindi maganda. Okay? Tandaan natin, tayo po ay gaakay because we have a charge, we have a command to do. But it is God that gives the increase. Ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagliligtas. Siya din ang nagpapalago. All we have to do is to
kailangan lang natin gawin mabuti ay yung kanyang charge sa atin. Amen? Okay? Ayun po yung ginagamit ng Diyos pagtalim ng mga salita ng Diyos. And even water them. Kaya meron tayong mga follow-up. So you need them to bring to church, disciple them. Kaya itong mga gawang kabataan na ito. Diba? Let's water them with the word of God. Okay? Na sila din ay magbunga. Makita natin yan si Gilbert, diba? Sa araw, ayos din niya, diba? Gilbert? Siyempre, may kaliputan pa talaga yan. Madami pa siyang bulati eh. Kailangan lang talaga din mabawasan. Mapurga. Diba? O ano yun? Mapurga. Hindi lang bulati na pisikal, kundi yung bulati na saan dumidiktik at nagdidiktik sa ating isipan, nagawa ng maging makulit, maging malikot, nagawa ng ito, gawa ng ganyan. Punta mo si Jaco, di ba? Makulit dati. O gano'n, makulit pa rin. Don't know, di ba? O, at least, ikinig na siya. Parang totoo naman, di ba, Jaco? O, tandaan po natin, si Timoteo ay bata pa. Rin po ay shy light. Ay, she is a shy light. Mahiyain din si Timoteo. Pero tinuruan ni Apostol Pablo na magkaroon siya ng mabuting puso at mabuting pakikinig. Siya'y makikibakay. Kaya tinuruan siya. Apostol Pablo siya nagsabi na siya'y haharap sa pagkikibaka. I know what soul winning will even cause our comfort. It will cause our comfort. Amen? Dito mo, pupunta ka dyan ng init. Komportable ba? Kumpor saan? Hindi komportable. Kaya it will cause our comfort. Kaya maraming mga Kristyano ayaw. Kasi bakit? Ba? Kaya ayaw nilang maiwanan yung kanilang comfort zone. Eh. They cannot sacrifice their comfort zone. They cannot go out. Baka mo yung, wow, sayang yung kutis ko. Yeah. Para mamaya ay mangitim ako. At kasi wala kang problema si Gilbert. Yeah, Gilbert? Nasaan po problema eh? Okay? Uya, magpapawis ako. May pawis ako. Siyempre, may pawis, pero pwede mo yung maiwasan. Maligo ka lang talaga na maayos, eh, man? It will cause our comfort. Okay? Tayo po'y pupunta dyan, mga kapatid. Ano yung makikita natin yan? O, biro, diba? Pupunta po yung tao, ang ayos-ayos naman ng iyong motibo, pupunta mo, tapos bigla reject ka, para bagang, diba? I-reject ka. Kaya minsan, di ba, bilang isang tao, di ba, mag-isip ka, pero paano mo naman kung sino itong tao? Di ba, gano'n, di ba? Bilang isang tao, hindi ito, nakakataw ko naman. Di ba, minsan? Yan mga tao, i-reject ka, pero makita mo yung kanilang kalalagayan, eh. Gustang-gusta na nga, eh. Pero ganun talaga mabuti. But you know what? Though it will cause our comfort, it gains your crown. Soul winning gains your crown. Yung sabi ng Bible, 1 Thessalonians 2:19. 1 Thessalonians 2:19. 1 Thessalonians 2:19, sabi ng Bible. 2:19. Okay, read. For what is our hope, or joy, or proud of rejoicing? And that even ye, the presence of our Lord Jesus Christ. Kaya sinabi niya, di ba, for what is our hope, or joy, or proud of rejoicing? So there is a crown of rejoicing, mga kapatid, amen? For those who win souls. Manag-aakay ng kaluluwa sa bawat naakay mo, kaluluwa sa Panginoon. There is crown of rejoicing, mga kapatid. Though it costs our comfort, mga kapatid, it gains our crown in heaven. Amen? Amen?
That's our satisfaction. Kaya kahit hindi komportable, kahit hindi kumbinyente, mamatay na mag-akay ng kaluluwa, we are joyful and we are excited because we are looking forward for that hope, for that joy, and that is the crown of rejoicing, mga brothers. The lost are not your enemies. It is not our enemies. They are captives. Sila yung mga bilanggo that we need them to rescue. Amen? The lost are not our enemies. They are captives. It is your warfare to rescue them. Kaya pakikibakan natin, puntahan natin sila. Captive sila ng diablo, captive sila ng sanlibutan, captive pa sila ng kanilang kasalanan. Okay? And that is our warfare. What is our warfare? To rescue them. Puntahan natin para sila ay ating i-rescue. Para sila ay makaalpas, para sila ay makakawala sa tanikala ng kasalanan, sa tanikala ng sanlibutan, sa tanikala ng diablo. Okay? Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Amen? This is a warfare for Christ. There are only few that are enlisted will go to fight. Okay po? This is a warfare. Soul winning is a warfare for Christ. Where only few who are enlisted will go to fight. Okay? Ito yung pakikibaka, mapatid para kay Kristo. Na kung saan kakaunti lamang, okay, na mga tinawag para tumugon at makibaka. Na ganun pa man, mapatid, amen? Tayo ng kakaunti, kasama natin si Kristo. Amen? Amen? In this battle, though we are few, we have Christ. We have our commander, Jesus Christ. Going for us, going with us, and going before us. Siya una, mapatid. Kaya sa langit natin, mapatid, amen? Na banal na Espiritu palambutin ang kanilang puso. And we go to the people, mapatid, para hindi magganap ng convenience. Tayo pupunta sa tao. Ready to battle. Ready to battle. What is our weapon? Our faith. Amen? God the Bible. Tinawag good conduct. Mabuting pag-ugali. Kadabli nyo, mabuting pag-ugali. Amen? Lalahanin natin, kapatid, na representative tayo ng Kristo. Representative tayo ng ating Panginoon Kristo. Amen? So, yun, balik ka dyan. Sinunod to follow up ang schedule ko ng Bible study kay Susara family. Kayo, meron anak, may baby. Follow up po sila. Yung husband, yung decision na magpapaptize. Pero nung Sunday, yan yung mahirap. Sabi ko nga po siya, kaya tamang turo ng Bible. Kapag ang tao ay dumalo na tumanggap, dapat ilid na tumaptisan. Kasi pag hindi na pumaptize on the first, mahihirapan na kasi bakit? Matami po pang insertion ng diablo. Okay? Hindi na po ganun kadali. Nandiyan na yung ang tawag dyan, yung hiya. Nahihiya na. Magdidesisyon. Pero on that same day, kapag tayo kaya, dapat marunong talaga kayo. Sabi ko nga sa inyo, kayo mga nagsishare. Na kung sa atin, nailid sila. Hindi natin sila pinipilit. We are leading them to make a right decision. Okay? Kaya dapat maliwanag sa kanilang kaligtasan nila. Dapat maliwanag as crystal clear talaga. Okay? Na maliwanag. You're not just feeding them answers, okay? Don't just feed them answer. But let them realize talaga. Okay? Yung pangangailangan nila ng kaligtasan. At yung pagligtas na yung pangangailangan nilang pagsunod. Kaya, yun talaga mga kapatid. Tayo ng bago on the same day. The same day. Sila ay dinagdag na ng Panginoon. Ibig sabihin sila yung abautismo. Agad din yung mga magulang ni Jim Bird. Papray natin bukas sabi ng natin. Meron sila bukas. We pray. Hoping na sila din po ang
mag-decide na susunod sa tubig ko. So si Gilbert na nagpabaptize na eh. Tama? Bakit ka nagpabaptize? Kung sinong Lord? Kondrag Lord yun ha. Ang Panginoong Jesus ha? Ha? Gilbert? Naman ito si Jaden, oh, may bunga na siya. Mas malaki pa sa kanya. Di ba? Kita mo yan, oh. Parang call lang si Gilbert, eh. Di ba? Parang call lang yan, eh. Ang tawag yan. Parang bunga na nga tripli pa sa kanya. Sulit, di ba? O kasapa yung buka niya ng pamilya. Kaya praise the Lord for that. Ang Diyos ang kumikilos mga kapatid. Kaya let's pray for a great service tomorrow. Then mamaya po sa ating pong frontliners at 3 o'clock, dating mawawala mga kapatid. Patanggap nyo na lang ang report ninyo. Lagyan nyo na lang ang report ninyo. Eh, mga walang report, ibig sabihin walang okay. Diba? Alright, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Sa mga nakatuning ngayong umaga, huwag ko nandiyan pa kayo, bakit wala na kayo. Eh, si Ma'am Susan Salmon, praise the Lord. Si Sister Joy, Sister Rio, Sister Chris, Sister Venice, si Ma'am Mapi, si Nanay Lucy. Ay siya po yung sinasabi ko sa inyo ng last Thursday, si Nanay Lucy. Yung dating asawa niya dati ay saksi. Praise the Lord, ay pero may karamdaman na siya ngayon, si Nanay Lucy. So po ay mahirap na makatayo. Ay gawa ng mga komplikasyon ng mga sakit-sakit. Pag-pray natin, pag-pray ka namin lagi ng Nanay Lucy, Hanigo. Pagalingin pa kayo ng Panginoon. Amen? So, let's go back to the area. Yung mga ipa-follow up, may lang i-follow up. I-follow up. At let's have a visitor kayo. Yung mga yung people naging bisita, di ba? Follow up nito. Yung mga naging bisita ni Dave, di ba? Follow up ko. Nag-office mo, doon ba dalaki yun? Malaki po sa exam. Follow up ko si Dave, sabihin na. Pag-baptize na ko yun, tatlo, di ba? Oo nga, sila pa yung babae din. Saan yun? Abyayo din yun. Kapatanggaman din pala yun, si Angel Caber. Nicole, si Nicole. Kung nagpabaptize din yun ng Sunday. Yun yung mga nagpabaptize ng last Sunday. Okay? Yun, pag mga bisita kayo, kayo dapat ipalaw nyo, balikan. Diba? Talagang compel them upon. Oo. Kaya makabalik po sila sa ating pagpapahan. Para sila yung mga sa okay, so any concern? Na ating kakalimutan niya, marunod, that is our warfare sa soul winner. Amen? Amen? It is God's command. Okay? It is God's charge. If there is conflict, there is a conduct na kailangan natin natin. Mabuting pag-ugali na lang natin. Amen? Okay? Hindi tayo po ay naligtas sa mabuting gawa. Pero dapat tayo po yung pinakmabuti sa lahat. Amen? Amen? Dahil ligtas na tayo. Amen? Praise the Lord. Sige po, tayo po magsitayo, tayo po manalangin. Pag-ilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa blessing. Hindi po Panginoon, mahamon po ang inyong mga salita, pagpalain niyo po ang araw po nito. Lalo po kayo sa bawat soul winners po, Panginoon. Lalo po sa mga kapatid na tune in din po, Panginoon, ngayong umaga, pagpalain niyo po sila. Sila nandito po, hamunin niyo po mag-akay ng kaluluwa. Area South, Area West, Area North. Kapatid po, Panginoon, sa mga bagong sumasama ngayon, kay Brother Philip po, Panginoon. Palain niyo po siya, palawin niyo po, Panginoon Lord. At then po, Panginoon, si Timbert po, Panginoon, sila ay magkaroon po, Panginoon, maayos po, Panginoon, na tanda, pag-uugali po, Panginoon, sa panghayo na dito mga salita. Maguna, banal na Espiritu, at sa mga taong kakausapin po, Panginoon Lord, yun po, Panginoon, Ama ng pagkilos po, ingatan niyo po, bigyan po ng protection, kalusugan ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Tapos natin, kasama na. Bigyan tayo. Yan. Yan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, sige po.
Yung kayo ulit, be. Hanggaman mo na. Ihatid ko muna kayo. Ito muna sila. Oo. Kasi dapat na. Ihatid ko muna kayo.